₱50 na buwan ang renta sa bahay. Pero ang tirahan, gawa sa dumi ng baka. Game ka. Curious ba kayong malaman kung saan lugar yan? Ito ang Uganda, the pearl of Africa. Ang gandang yan, tatak, Uganda. Ayon sa United Nations, ang Uganda ay isa sa mga least developed countries na matatagpuan sa silangang bahagi ng Afrika. Tinuturing itong premier African safari destination dahil sa mahigit 350 mammal species dito, tulad ng leon, leopard, buffalo, elepante at rhino, at mahigit sa 1,000 bird species. Narito rin ang kalahati ng mga endangered mountain gorilla sa buong mundo. Para mas makilala pa natin ang bansang Uganda, ito ang perfect tour guide na isa nating kabayan. Siya ang 36-year-old mom of 4 na si Princess. It's very interesting to be finally in the land of Africa and also live like a local. One example of African mud hut. Ang tawag dito, African mud hut. Ang bersyon nila ng bahay kubo na gawa sa posteng kahoy, bubong na tuyong damo, at dingding na pinaghalong lupa, putik at dumi ng baka. Ang dumi ng baka, guys, ay merong maraming damo. Ito ay napakagandang paraan para dumikit yung lupa at hindi siya basta-bastang nawawasak. Worry not, wala po yung amoy. Guys, may pa-local. Pero hindi raw literal na trip lang ang kanyang Uganda experience. Si Princess kasi nakadikit na ang buhay sa bansang ito. Ang 4 niyang mga anak puro half Ugandans. Pero paano nga ba mamuhay sa Afrika? It was amazing. Para siyang movie. Mabilis naman daw nakasundo ni Princess sa mga Ugandan. So mag-iikip kami. Pero literal na buhay probinsya rito. Ang supply ng tubig galing sa tubig ulan. O kaya naman ay iniigib sa ilang poso. Mahilig din daw mamahagi ng mga ani ang mga Ugandan. Pero ang kanilang kalakaran, kapag pipitas sa pananim na hindi sa'yo, kailangan mong putulin ang puno. Bakit? Kasi pag hindi natin pinutuloy yung puno, para tayong mga magnanakaw na ayaw natin ipaalam na kumuha tayo ng mais. So dapat ganun yun dito. Ang laman ng mga palengke sa daan, sari-sari mula sa mga prutas, gulay na pamilyar din sa atin. Passion fruits, avocado, kalabasa, ha? Dried fish products. Ang dilis dito sa Uganda, ang tawag ay mukene. At ito ay binibenta nila ng 1,000 Ugandan shillings ang kada supot or 10 piso. Ang gamit sa bahay tulad ng mga lalagyan at toiletries, pati ng mga damit at laruan, na ukay-ukay style. Isa pa sa makulay na kultura nila rito, ang magarbong pagdiriwang tuwing kasal. Sa pamamanhikan na tinatawag nilang introduction ceremony, kailangan magbigay ng dowry o regalo ang groom sa bride at pamilya nito. They are celebrating their wedding from 300 to 500 people. Tapos napakadaming pinapakitang very deep tradition nila, katulad ng mga pagrespeto sa family members. Naging masaya raw talaga ang buhay ni Princess kasama ang pamilya. Pero anuman daw ang ganda ng bansang Uganda, mailan sila mga paniniwala at gawain na hindi raw sinang aayunan ni Princess. It is very well practiced hanggang ngayon is yung superiority ng mga lalaki kung saan luluhod yung mga babae o yung mga bata to greet the men. And also when serving food, lumuluhod yung nagsiserve na babae or yung asawa. Ito yung pinaka-non-negotiable ko. Yung lahat ng klase ng abuse, it's non-negotiable. Polygamy. Ang polygamy ay tumutukoy sa kalayaan ng mga lalaking magkaroon ng maraming asawa. Sa bansang Uganda, legal at protektado ng batas ang ganitong practice. Noong 2025, binasura ng kanilang Constitutional Court ang petisyon ng isang advocacy group na kumukontra sa legality ng polygamous marriage. Ang dami mong alam, Kuya Kim. At lahat tayo ay lumalaki, tumatanda, binubuo ng kultura dahil ang kultura ay nanggaling sa mga taong nakapaligid sa atin. Pero dahil amalgamation of different traditions and culture ang Pilipinas, madali naman sa Pilipino na makapag-adapt at makapag-adjust. Parang napupunta kasi yung issue sa usapin ng moralidad. So after almost 5 years sa marriage, nag-decide ako na iwan yung aking buhay sa Uganda at lumipat na kasama ng mga anak ko dito sa Pilipinas. Sa ngayon, masaya na raw na naninirahan si Princess sa Jensan kasama ang mga anak. Single mother man, patuloy siya nagsisikap.
Even though nagustuhan ko lahat na naging buhay ko outside of the Philippines, being home is still different. I will always choose Philippines. Saan man tayo dalhin ang ating mga pangangailangan at pangarap, palaging pitpitin sa puso ang pagiging proudly Filipino. Dami mong alam, Kuya Kim.